Do you agree na nag-intensify yung pagkampanya ni Sara sa mga manok niya and at the same time against the candidates of BBM? Tingin ko napaka-obvious naman na oo, 'di ba? Una, personal endorsement niya kay Amy. 'Di ba? Sobrang ano nun, 'di ba? Itim. So Uniteam naging Uniteam. Itim. So, Uniteam na ngayon sila, 'di ba? Ako 'yun. Napakaklaro nun. Talaga nag-all out siya. Tsaka tama ka. Yung flip side nung ay todo banat siya ngayon sa administrasyon. Direkta na niyang sinasabi na huwag iboto ang mga ang mga kandidato ni Bongbong Marcos. Meron na talagang ganung, and hindi naman yung nakakagulat, 'di ba? Tingin ko sa puntong ito, both for the long term and the short term, doon pumapasok ang interest niya, 'di ba? Sa long term, 'di ba, kailangan niyang solidify ang kanyang base of political support. Diba? Kailangan niyang mapatunayan na siya ay political force pa rin, na mas malakas kumpara dun sa incumbent going into 2028. Diba? Especially given yung setback na naaresto yung kanyang tatay, naimbestiga sila ng kung ano-ano, meron siyang pending impeachment, etc. In the short term, obviously, yung impeachment. Diba? Yun naman yan eh. Parang ano yan eh, parang walang pinag-iba yan sa kung halimbawa humaharap siya ng kaso sa korte. Tapos maglalabi siya na sana yung judge na ma-appoint ay kakampi niya. Di ba? Ganun eksakto yun. Di ba? Yeah. Ang sinasabi niya na, oy, wag yung boto to mga to kasi kukundig ako ng mga yan eh. So boto niyo to mga tao ko. Di ba? Para wag akong makundig. Ganun kasimple yun. Di ba? I mean, yun ang inisip ko na Attorney Barry, no? Kasi ninunuance ko yan eh. Pag yung mga PDP candidates, yung mga kandidato ni Duterte, sigurado yan eh. Diba? They're very open about it. They would vote for the acquittal of Sara Duterte. Kasi whether we like it or not, pangyayari impeachment trial. Kahit matagal. Sobrang tagal. Okay. Pero yung ninunuance ko rito, yung mga kandidato ni Bongbong, hindi naman niya hawak yung mga yun eh. Hindi necessarily boboto yan for conviction. Diba? So, pwedeng iba sa kanila, alam mo na, interest nila yung iisipin nila. Pag nanalo na sila, hindi na isipin niya, hindi, kasama kami sa kasama kami sa alyansa before eh. Pwedeng bumoto sila in favor of Sara. So, yun ang iniisip ko, hindi siya black and white na tipong pag binanatan ni Sara yung kandidato ni BBM, binabanatan niya dahil ayaw niya magkaroon ng isa o dalawa o tatlong huwes na magiging hindi pabor sa kanya. Hindi. Maaaring totoo yun. Diba? Pero kasi pag nanalo yung kanya, sigurado ng kanya yun. Diba? Walang utang na loob yun sa administrasyon, wala yung hindi pwedeng mas-sway yun dahil, diba, hindi ka magiging senador kung hindi kita sinuportahan dahil, diba, if ever, ang utang nun sa kanya. Diba? Kasi ako nangampanya para sa'yo, in-endorse kita, inikot kita, kaya ka lang naman naging senador dahil dinala kita. Essentially. Siya nagbigay ng final push. Oo, diba? Yun yung mensahe dun eh. Yung mga mananalo sa yung sa administrasyon kasi ang problema, ito naman ang problema ng every administration slate ever eh, 'di ba? Ang tendency kasi ng administration ay kumuha ng mga tao na tingin nilang mananalo, 'di ba? Yeah. Siyempre. So, madami dun sa mga nasa administration slate, malakas na on their own. Ibig sabihin, malamang mananalo yung mga yan kahit na nasa administrasyon sila o hindi sila administrasyon o independent sila, 'di ba? Yun yung punto eh. So yung hold sa kanila, tama ka, it's not that secure. But at the same time, kung ikaw si Sara Duterte, dahil the very same independence ng mga ito, basically, di ba? They are a power unto their own. Mas mahirap din sila kausapin on your end. Hindi ka mukha ng mga tao mo talaga na dadalin mo, pag nanalo yung mga, malay mo, biglang nanalo pala sino ba? Jimmy Bondoc, di ba? O nanalo si Rodante Marcoleta. Sigurado ka na talagang, di ba, gumuho na ang mundo't lahat. Di ba? So, suporta sa'yo yun. Di ba? Yun yung punto. Unlike somebody like, sige, Tulfo. Sige, maaaring, di ba, parang hindi kailangan exactly ng mga Tulfo yung administration. Pero pag nakaupo yung mga Tulfo, hindi, the same problem
na hindi sila automatic vote for the administration, hindi rin sila automatic vote for acquittal. Di ba? Yun yung point. Dahil may sarili leverage. May sariling leverage. At sa ganun kasing usapan, kung in play, ibig sabihin, pwedeng kausapin ito ng kahit sino, kahit paano, hanggang 2028, ang nakaupo pa rin sa pwesto at may hawak ng lahat ng mga levers of power ay yung Marcos administration. Hindi naman si Sara Duterte. Di ba? So, at least in the short term, and ako naman, hindi ko naman ini-expect na yung impeachment lalagpas pa ng hanggang 2026, di ba? Siguro naman, mahihiya na yung Senado, di ba? Pag, so, di ba, September, siguro at the latest, di ba? Yan na yan. You can be so sure, ha? Di ba? Yun na nga eh. Pero ang punto, sobrang kahiyaan na yun, di ba? Kung papaabutin pa ng... Pero ang punto, just before the election, hanggang, actually, sa tingin ko, actually hanggang the next few, maybe up to 2 years from now, may hawak pa rin talaga ng ay administrasyon. So, 'di ba? Hindi pwedeng maging kampante si Sara Duterte kahit na sige, may Bongbong Marcos at 25% na survey, 'di ba? Yun yung point. Kasi alalahanin natin. Sinasabi nila yung daw numero ni Bongbong Marcos unprecedented since yung panahon ni GMA, 'di ba? Hindi naman ganun ka. Hindi, pero mas mababa naman si GMA noon. Mas mababa si negative GMA. Siya nun eh. Umabot ng 18 yata si GMA na approval. But anyway, ang point, pero yun nga yung point eh. Si GMA nga who was even more unpopular, na-survive niya eh by just using yung mga resources at yung influence ng Office of the President, di ba? Hanggang dulo, di ba? Natapos ang kanyang termino despite repeated impeachments, despite repeated efforts na tanggalin siya. Di ba? Yun yung point. Military adventurism. Exactly. Di ba? So, ang punto lang dito, sa dulo, lamang pa rin, di ba, ang incumbent, di ba, doon sa kanilang makbakan. And si Sara Duterte needs every support she can get. Kaya mag-all out talaga yan. Di ba? Yun yung what do you think of yung parang nonchalant na approach niya, yung nagpapatawa siya sa ganitong campaign stage lately, no? Diba, example, kasi parang is she trying to project an image na I'm not bothered dito sa problema ko sa politika, o baka naman that's a facade na gusto niya ikubli yung tunay na takot siguro nararamdaman niya. Ako tingin ko definitely it's a facade. I mean, sa totoo lang, para talagang sila talaga yung dehado dito eh, di ba? Sila yung nalagay sa alangan, di ba? Impeachment, diba, lumusot, kahit anong sabihin mo, despite everything, 9-3 ang sa Senate sa surveys. Expected mo, yun na yun, 9-3. 9-3, di ba? Yun na yun. Tapos tatay niya out of the equation, diba? Dahil nga na meron pang pending meron pang nakaambang continuous threat na maaresto yung ibang tao, including her. Diba? Merong ganong possibility na pina-float. So, sabihin, sila under siege sa iba't ibang mga bahagi. So ako, imposibleng siguro may problema ka na lang talaga kung hindi mo nare-realize gaano ka seryoso yung problema ang hinaharap nyo. Diba? Pero tingin ko naman, alam naman nila yun. Diba? Yun yung point. But, siyempre, hindi mo pwedeng ipalabas yun. Diba? Lalo na ngayon, siya talaga ang tinitingnan bilang leader, diba? Nung particular na faction na yon. Wala na kasi si former President Rodrigo Duterte. At feeling ko, that's one of the things that I actually did very well nitong past month na ito. Essentially, yung parang passing of the torch, diba? Sa kanya, diba? Yung mga images na nandun siya, the dutiful daughter, di ba, na alam naman nating di naman ganoon ang relationship nila. Pero di ba, yung mga sinabi pa niyang pinagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos dahil nabigyan ako ng pagkakataon na maging close kami uli. Di ba? Yung mga ganong Tapos yung mga lumalabas sa social media na parang emphasizing yung parang nakaka-touch na nangyaring So ako, very effective yung kanilang narrative na siya na ngayon ang may hawak, di ba, ng itong grupong ito. Siya na ngayon ang leader. And as the leader, hindi ka pwede magpakita na kapado ka. Hindi ka pwedeng magpakita na parang bothered ka
kailangan, di ba, unbothered queen. Di ba? Yun yung punto. At tingin ko, yun yung sinusubukan nilang i-project. And at the same time, yung parang pa-joke-joke, yan yung attempt niya to replicate yung charisma nung tatay, di ba? Kasi yun yung yun yung one of the strengths talaga ni whether kahit na galit ka na sa kanya, napapatawa ka pa rin niya, di ba? Parang meron talaga siya mga hirit na ayaw mo man, parang madadala ka. Meron siya nung ganung gift. Yeah, I can may call gift. it that, di ba? May Hindi gift siya ko lang, para doon hindi ko lang sure kung nakuha ni Sarah yung hindi gift nga. na yun. Hindi nga. Pero tingin ko, sinusubukan niyang i-channel, di ba? Yun yung point. Kita mo naman dito sa mga hirit-hirit niya. Tsaka yung presidential seal, di ba? Yung vice presidential seal, di ba? Sabi niya, tanggalin ko na. Di ba? Yung mga ganun mga style, di ba? Na I'm one of you. Tapos parang pa-joke-joke. Minsan nga lang, dahil wala siya nung natural talent para doon, minsan nagka-fall flat yung mga ibang mga joke. Di ba? Parang di nakakatawa. Tsaka pinapamukha sa kanya yung hypocrisy niya dahil nga, Exactly. di ba? Palamura, bastos magsalita, maski magbait-baitan, tapos bigla ka maglalabas sa mga message of unity. Di ba, nung Holy Week? Diba? Yung kay Pope. Nung namatay si Pope Francis, di ba? Parang pinagtabi yung mensahe niya tsaka yung pagmumura nung tatay niya. Di ba? Parang, yun pero, well, di ba? Kailangan niyang i-play yung hand na yun